Magandang araw, Tito Makoy. Itago mo po ako sa pangalang Dindo. Kasalukuyang naninirahan ngayon dito sa Australia. Isa po akong matadero. Alam mo, Tito Makoy, naaaliw ako sa mga kwentong binabasa mo. Nakakatuwa na para tayong bumabalik noong panahon na radyo ang siyang telebisyon ng bawat bahay. Bagamat hindi ako ganyan katanda, 35 pa lang po ako, Tito Makoy, pero alam ko ang pamamayagpag noon ng radyo. 1990s kasi, bata pa ako, nakakapakinig pa ako noon sa DZRH. Ngayon po hindi ko na alam kung meron pa bang drama sa radyo. Pero Tito Makoy, hayaan na natin ang radyo at ang drama na yan. Ang aking kwento ay tungkol sa isang simpleng kwento ng pag-ibig. Walang gaanong drama. Ganito po yan nag-umpisa. Lumaki ako sa hirap, isang kahig, isang tuka. Namumuhay kami sa isang simpleng nayon. Yung bahay namin noon, Tito Makoy, giba-giba. Pero maipagmamalaki ko rin na kahit nakakaranas kami ng gutom paminsan-minsan, ngunit mahigpit ang babala ng mga magulang namin na kahit paraw mamatay na kami sa gutom, huwag na huwag gagawa ng kalukuhan, lalong-lalo na ang pagnanakaw. Hindi nakakahiyang malaman ng tao na walang laman ang aming sikmura. Basta walang bahid ang aming pagkatao. Kaya naman, Tito Makoy, taas noo pa rin ako kahit na ganito kami. Nung binata na ako, yun ang panahon na nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang magandang dalagang kalapit bahay namin. Itatago ko siya sa pangalang Christine. Sina Christine, Tito Makoy, may kaya. Ang kanyang nanay ay Division Superintendent ng DepEd sa lalawigan namin. Ang kanyang ama naman ay isang seaman. Mahalata mo sa nayon namin na isa sila sa iilan lang na nakakaangat sa buhay. Mabait si Christine, kahit na malayo ang agwat ng estado ng buhay namin, nakikihalubilo siya sa amin, lalong-lalo na sa akin. Madalas kaming nagkikwentuhan sa gilid ng kalsada kung nagkakataong pareho kami walang ginagawa. Todo bali siya, hindi maarte at hindi mapagmataas kahit anak siya ng may kaya. Ilang na ilang lang ako sa mga magulang ni Christine kasi medyo may pagka-elitista. Kaya kahit na magkaibigan kami, pilit ko pa rin tinitingnan ang boundary na naghihiwalay sa aming dalawa ni Christine. May kaya sila at ako naman anak ng mahirap. Pero Tito Makoy, nakapagtapos din ako ng high school kahit na papaano. Tuwang-tuwa ako sa tuwing merong sayawan sa lugar namin. Kadyaming namin si Christine sa sayawan. At madalas, Tito Makoy, kaming dalawa ang magkasayaw. Kahit kasi Tito Makoy ang kanyang mga magulang may pagka-elitista ng kaunti, pero hindi naman nila binabakuran si Christine. May mga pagkakataong nag-iimbita si Christine sa loob ng kanilang bahay kung merong espesyal na okasyon, gaya ng birthday niya, birthday ng magulang o kapatid niya, pero hindi ako pumupunta kasi nakakailang talaga, Tito Makoy. Yung mga bisita nila, bisita ng mga magulang niya, mga professional at may mga katungkulan sa pamahalaan. Pero ang pag-aalangan na iyon ay hindi rin hadlang sa pagiging malapit namin sa isa't isa ni Christine. Sa madalas na pagkikwentuhan namin kahit na sa gilid ng kalsada, sa upuan na nasa harap ng kailang bahay, ito ang madalas naming tinatambayan. Tito Makoy, isang araw, napansin ko na lang sa sarili ko na umiibig na ako sa kanya. Hindi na siya nawawala sa isip ko at maging sa pagtulog palagi ko na siyang napapanaginipan. Subalit ang estado ng aming buhay, isang panaginip lang talaga ang ibigin siya at isang pangarap lang ang umibig siya sa akin. Ang pangarap at panaginip na iyon parang
imposible pa talaga. Kahit na nga panaginip lang. Siguro Tito Makoy kung medyo malapit-lapit lamang ang estado ng buhay namin, hindi ako mag-aalangang manligaw kay Christine. Taong 2009, nagbukas ang pamahalaang bayan namin ng espesyal na training para sa pagiging matadero o kaya yung tinatawag na butchery course. Libre ito Tito Makoy sa mga out of school youth sa aming bayan. Pero kahit nga libre na, kakaunti ang kumuha ng training. Nang malaman ko yun, sinunggaban ko kaagad kasi TESDA ang magbibigay ng training. 5 buwan kaming nag-aral sa pagkakatay. Kahit papaano Tito Makoy, pag natapos ko ito, may matututunan akong trabaho at meron akong special skill. May puhunan na akong kaalaman sa ganoong trabaho. Makakatulong ito sa paghahanap ko ng trabaho. Natapos ang training namin buwan ng Marso. Binigyan rin kami ng simpleng graduation rights sa pagtatapos naming lahat na kumuha ng training na iyon. Yung araw ng pagtatapos namin ay nagkataon naman nakasabay din ng graduation sa college ni Christine. Nagtapos siya sa kursong secondary education. Hindi ko alam Tito Makoy kung ano ang major na kinuha niya. Gaya ng mga nakaraan, nag-iimbita ito sa kanilang bahay para sa pagdiriwang ng kanyang pagtatapos. Hindi na naman ako nakadalo. Kasi nga nakakailang talaga Tito Makoy. Liban pa dyan, meron din akong dahilan kasi iyon din ang araw ng graduation namin. Nung magkita kami ni Christine kinabukasan, inis na inis ito sa akin Tito Makoy. Hindi lang sa akin kundi sa lahat na tropa na kanyang inimbita pero hindi dumalo. Hindi ko pinapansin si Christine sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pagpapahayag ng pagkadismaya at pagkainis sa aming lahat. Nako Christine, congratulations! Ay ano pala, Ma'am Christine, congratulations! Yan ang bati ko sa kanya Tito Makoy. Kahit na nagmamaktol ito pero ngumiti pa rin. Thank you pero mga Indian ang mga kapitbahay ko rito. Walang dumalo. Wala akong kaibigang Pilipino. Yan ang sagot niya na nagmamaktol pero nagbibiro pa rin. Ang kinahinatnan ng pag-uusap naming iyon, gaya ng ordinaryong araw, laging masaya kasi masayang kausap Tito Makoy itong si Christine. At habang dumarating ang mga araw, lalo akong nagkakagusto sa kanya. Hindi ko lang ipinapahalata kasi baka lumayo ito sa akin. Isipin niya na sinasamantala ko ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Tapos natatakot rin ako na baka isipin niya na nangangarap ako ng gising. Tuwing titingnan ko lang ang diferensya ng estado ng buhay namin Tito Makoy, sapat na talaga para lalo akong mag-alangan. Aaminin ko, mabigat sa dibdib ang umibig ka kung hindi mo kayang sabihin sa taong napupusuan mo. Ito ngayon ang aking nararamdaman at ang aking dinaranas. Lumipas ang ilang linggo mula nang magtapos ako sa pagtitraining bilang isang matadero. Ipinatawag ako ng employment officer ng munisipyo namin. Tito Makoy, maganda ang balita. Kasi meron palang opening sa Australia ng trabahong butchers o kaya yung mga taga-katay. Kailangan talaga nila ng mga matadero. At ang magandang balita, kaming lahat na nagtapos sa training na ibinigay ng TESDA sa bayan namin, lahat qualified. Ang sabi ng employment officer ng munisipyo, kung interesado raw kami, kailangang makapagsumiti kaagad ng mga kinakailangang papilis. Kaya naman Tito Makoy, para akong lumilipad na nag-apply kaagad ng passport para makahabol. Sa Manila na ako nag-apply kasi mas madaling ma-release ang passport kung sa DFA mismo mag-a-apply. Sa madaling kwento nga Tito Makoy, naayos ko lahat ng mga papeles na
ipinapasumiti ng employment officer namin sa aming munisipyo. Tuwang-tuwa ako Tito Makoy kasi pag sinwerte ako kahit papaano, magkakaroon ako ng kaunting puhunan at mukha na ihaharap kay Christine para ligawan ko siya. Kaya ko nang maipangako sa kanya ang magandang buhay. Hindi ko na talaga mapigilan Tito Makoy ang managinip na gising, nananaginip na lumilipad na ang eroplano papuntang Australia. Plano ko sana Tito Makoy na ilihim kay Christine ang pag-alis ko pero excited talaga akong masyado kaya hindi ko napigilan. Noong gabi bago ako tumulak pa Manila para sa flight ko papuntang Australia, nabanggit ko rin kay Christine ang aking pag-alis. Ay wow! Ang galing mo naman din do. Pero ang daya mo, hindi ka man lang nagkikwento. Nagkikwento ka ngayon na lang. Ang daya nito. Pero Dindo, good luck. Alam mo, masaya ako para sa bagong yugto ng buhay mo pero malungkot rin kasi mababawasan na ang tropa natin. Yan ang wika sa akin ni Christine, Tito Makoy. Sa madaling kwento nga nakalipad ako at napadpad dito sa Australia. Swerte at maganda rin ang kalagayan ko. Ang kinakailangan ko lang talaga, magsumikap, mag-ipon kasi pag uwi ko sa Pilipinas, manliligaw na talaga ako kay Christine. Kahit papaano Tito Makoy, meron na akong pwedeng iharap sa kanyang mga magulang. Alam mo naman sa atin sa Pilipinas, pag galing ka sa ibang bansa, ang mukha mo pwede mong iharap kahit kanino. 2 taon wala kaming komunikasyon ni Christine mula nang dumating ako dito sa Australia. Noong umalis kasi ako ng Pilipinas, wala pa akong cellphone noon. Kaya hindi ko hiningi kay Christine ang kanyang cellphone number. Noong mahigit na akong 3 taon dito sa Australia, saka rin ako napilitang magbukas ng account sa Facebook. Ito'y dahil na rin sa pang-iingganyo ng kasamahan kong Pilipino rin. Nang magbukas ako ng account sa Facebook, dito na nagsimulang hanapin ko ang aking mga kaibigan, mga kababata, mga kakilala na may Facebook account. Hinanap ko kung merong account si Christine. Nakuha ko nga ang kanyang account at nagpadala kaagad ako ng friend request. Isang hapon pag uwi ko ng bahay, nag-login ako sa Facebook. Nakita kong inaccept na ni Christine ang aking friend request. At tamang-tama Tito Makoy, naka-online siya kaya nag-chat kaming dalawa. Ang oras kasi dito sa Western Australia ay kapareho rin ng oras dyan sa Pilipinas. Kaya yung pag-uwi ko, nagkataon naman na nasa bahay na rin si Christine. Tuwang-tuwa kami pareho Tito Makoy sa unang pag-uusap namin makalipas ang mahigit 3 taon. Ay nako Dindo, ibang-iba na ang itsura natin. Mukhang taga land down under na talaga. At ang gwapo mo na. Hindi ka na yung mukhang dugyot. Yan ang biro ni Christine sa akin, Tito Makoy. Sos, ikaw nga, Ma'am Christine. Naku, ma'am na talaga. At ang ganda mo na rin. Hindi na halata na marami kang kuto noon. Yan rin Tito Makoy ang panunukso ko kay Christine. Tawanan kaming dalawa sa aming pagchat-chat. At yung pagchat-chat na iyon, naging umpisa na ng madalas naming pag-uusap pag pareho kami may oras at pareho kami naka-online sa Facebook. Palaging masaya ang aming usapan, gaya noong magkasama pa kami dyan sa Pilipinas. Pero Tito Makoy, mabilis nga talaga ang araw na lumipas at ang panahon. Naka-4 na taon na pala ako dito sa Australia. Marami na rin ang nabago sa buhay ko, sa buhay namin ng pamilya namin. Nakapagpatayo na rin kami ng maayos na bahay. Ang mga kapatid ko nakakapag-aral na sa college. Palibhasa medyo matagal-tagal na rin ako dito sa Australia. Naisip kong magbakasyon na muna.
Gusto kong magkita kami muli ni Christine sa personal at desidido na ako, Tito Makoy. Manliligaw na talaga ako. Dito kasi sa Australia talagang hindi ako nanligaw. Kasi kahit pa maraming mga magagandang babae rito, si Christine talaga ang gusto ko at plano ko sa aking pagbalik sa Pilipinas. Aakyat na ako ng ligaw habang nasa bakasyon. Pero ang lahat na plano kong yan, lingid kay Christine. Isang linggo bago ang nakatakdang pag-uwi ko sa Pilipinas, nag-chat kami. Tinanong ko si Christine, "Tin, anong gusto mong pasalubong?" Yan ang tanong ko sa kanya sa aming video chat. Bagamat Tito Makoy meron na akong biniling Chanel na lipstick para sa kanya kasi alam ko ito ang gusto niya, madalas niya itong nababanggit noon tuwing nag-uusap ang tropa. Maging sa mga kaibigan naming babae, madalas niyang binabanggit ang Chanel na lipstick. Kahit nga meron akong binili pero tinanong ko pa rin siya, kunwari, "Ako Dindo, wag mo nang isipin yung pasalubong. Umuwi ka lang at magkwento ka dito sa atin tungkol sa buhay mo dyan sa Aussie." Yan ang sagot niya sa akin, Tito Makoy. "Nako, Tin, sige na, sabihin mo kung anong gusto mo. Okay ba sa'yo ang Chanel na lipstick?" Yan ang tanong ko na sa kanya. "Ay wow! Bunggang-bungga yan. Nako, gusto ko yan. Dindo, mamahalin na talaga ang afford mo ngayon. Ibang-iba na ang kaibigan ko." Yan ang wika niya sa akin, natutuwa nang sabihin ko at tanungin ko kung gusto niya ang Chanel na lipstick. "Hindi naman. Sige, sabihin mo kung anong brand ang gusto mo at bibilhin ko ang brand na gusto mo." Yan ang wika ko ulit kay Christine sa aming pag-uusap. "Nako Dindo, wag na. Alam mo, sa totoo lang, maganda at nakakakilig ang regalo at pasalubong mo na iyan. Dapat niyan ang papasalubungan mo ay yung babaeng mahal mo, yung babaeng magiging asawa mo." Yan ang wika sa akin ni Christine. Kaya nga ibibili kita nito. Kasi alam mo, ikaw yun." Yan, Tito Makoy, ang diretsahan ng pahaging ko kay Christine. "Ha? Pakilinaw nga yung sinabi mo. Medyo nalalabuan ako sa aking narinig." Yan, Tito Makoy, ang sagot ni Christine na wari ko'y nabigla sa kanyang narinig. "Oo, sabi. Kaya sabi mo ibigay ko ang lipstick na pasalubong sa babaeng mahal ko. Kaya kita pasasalubungan noon kasi ikaw yun. Ikaw yung bibigyan ko." Yan ang sagot ko muli kay Christine. "Naks naman Dindo. Nako, hindi ka pa rin talaga nagbago. Palabiro pa rin kagaya noon." "Hindi ako nagbibiro, Christine. Totoo ang narinig mo. Mahal kita. Alam mo ba yon? Noon pa." Yan, Tito Makoy, ang medyo seryosong wika ko na sa kanya. Nako, grabe talaga akong magbiro. Ngayon ko lang naririnig ang ganyang biro, Dindo. Ibang level na. Pero sige, umuwi ka kasi alam mo, invited kita. At Dindo, binabalaan kita sa pagkakataong ito, huwag mo akong iinjanin. Ikaw ang espesyal na bisita sa kasal namin next month. Kaya tamang-tama ang uwi mo. Umuwi ka para maka-attend ka sa kasal ko. Siguraduhin mo Dindo na hindi mo iinjanin ang imbitasyon sa iyo ng kaibigan mo. Yan ang wika ni Christine sa akin. "Ha? Christine, seryoso ka ba?" "Oo, sabi. Kasal ko na next month." Kung ganun, wala na pala akong pag-asa." Tito Makoy, ito ang sagutan namin ni Christine. Ano pa, wala na nga kasi tingnan mo, heto. Tingnan mo ang nasa kamay ko. Yan ang wika ni Christine, Tito Makoy. Sabay ipinakita niya sa akin ang kanyang engagement ring na nakasuot sa kanyang daliri. Alam mo, Tito Makoy, hindi kaagad ako nakapagsalita nang ipakita sa akin yon ni Christine. "Uy, bakit wala ka ng imik dyan?"
Yan ang wika ni Christine sa video call namin makalipas ang ilang saglit na hindi ako kumikibo, nakaharap lang sa camera. Wala. Alam mo, masaya lang ako sa'yo. Oo, sure ka ba din do sa sinasabi mo? Yan ang tanong sa akin ni Christine. Oo sabi, sigurado ako. Malungkot ako kasi wala nang pag-asa. Pero masaya ako kasi masaya ka naman. Yan ang wika ko kay Christine, Tito Makoy. Nako, Dindo, drama ka pa dyan. Alam mo, dramahan mo kaya yung sarili mo. Seryoso, Dindo, kung siguro sinabi mo noon sa akin yon, maghihintay ako sa'yo. In fairness, meron ka sanang pag-asa sa akin. Sasagutin din kita. Kaso, hindi naman ako pwedeng sumagot sa'yo na hindi ka naman nagtatanong at paano naman ako sasagot? Hindi ka naman nanligaw sa akin. Ano yun? Sasagutin ko na kunwari o kaya feeling nanligaw ka? Yan ang wika sa akin ni Christine. Tito Makoy, lalo akong parang sinuntok sa aking dibdib sa kanyang tinuran. Alam mo kasi, Christine, hindi ko nagawa ito sa iyo noon kasi masyadong hindi balance ang kalagayan natin. Kaya alam mo, ito seryoso, nagsumikap akong kahit papaano makakuha ng magandang panahon at magandang kalagayan para hindi naman nakakahiyang umakyat at magparamdam sa iyo ng aking nararamdaman. Yan, Tito Makoy, ang wika ko kay Christine na seryoso na talaga. Nako, Dindo, dyan ka naman nakakasakit. Bakit? Tingin mo pala sa akin pera o estado ng buhay ang tinitingnan para makisalamuha sa tao? Yung ipinakita kong pakikihalubilo sa inyo, totoo yun, pero hindi mo pala nakita na totoo ang pakikisama ko sa inyo. Yan, Tito Makoy, ang wika ni Christine na medyo na-offend yata sa sinabi ko. Nako, Christine, hindi yan ang ibig kong sabihin. Noong panahon na iyon, sobra lang talagang nag-aalangan ako sa iyo. Pero kung sa pagiging totoong tao ka, napakabuti mong kaibigan. Kaso nga yung panahon na iyon, hindi kita kayang abutin. Walang hiya ka, anong hindi kayang abutin? Kung maisayaw mo nga ako noon, parang hindi mo na ako pakakawalan. Tapos sasabihin mo ngayon hindi mo ako maabot? Buwisit ka talaga. Sige na nga, basta umuwi ka at atid ka sa kasal ko. Pero Dindo, sorry ha. Baka nasasaktan kita o nasaktan ka sa ating pag-uusap. Pasensya ka na talaga, pero aaminin ko rin sa'yo at sasabihin ko na siguro kung nanligaw ka noon sa akin, alam mo ba, malaki ang tsansa mo. Kaso, ang tingin mo pala sa akin, hindi mo ako kaori. Buwisit ka talaga. Pero Dindo, ito totoo at sinasabi ko sa iyo na hopefully makahanap ka ng babaeng karapat-dapat sa iyo, karapat-dapat sa kabutihan mo. Alam mo Dindo, napakabuti mong tao kasi kahit na meron ka palang gusto sa akin, hindi ka nagsamantala sa pagiging magkaibigan natin. Sigurado ako dyan, makakatagpo ka ng babaeng nababagay sa kabutihan mo. Kaya umuwi ka talaga para ang wish ko na yan hindi magbago. Yan, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Christine na seryoso pero sa huli, kagaya ng dati palaging pabiro pa rin. Alam mo Tito Makoy, sa aming pag-uusap na ito, kahit na masaya, laging naisisingit ang tawanan, nasasaktan talaga ako ng husto. Pero kahit na masakit sa pakiramdam ko, pilit ko itong itinatago sa sarili ko. Kaya nagpatuloy kami ni Christine sa aming pag-uusap. Christine, sino nga pala ang maswerteng lalaki na yan at uuwi ka agad ako bukas na bukas, babanatan ko talaga yan. Walang hiya siya. Ito ang biro ko na naman kay Christine.
Nako Dindo, kilala mo siya. Si Roger yung nasa munisipyo. Ha? Si Roger yung nasa Public Employment Office? Yan ang tanong ko kay Christine. Oo, siya nga. Alam mo, katulad mo siya, mabait rin at parang ikaw nga rin. Tito Makoy, ang Roger na ito na sinasabi ni Christine ay siyang employment officer ng munisipyo namin. Yung tanggapan na namahala sa pagkakaroon ng training ng TESDA sa pagiging matadero. Si Roger pala. Nako, alam mo Christine, walang hiya siya. Siguro kaya niya ako piniling isama sa mga papapuntahin dito sa Australia para walang balakid sa panliligaw niya sa'yo. Yan Tito Makoy ang pabiro ko muli kay Christine. Hoy Dindo, nanligaw siya sa akin 2 taon pagkatapos mong umalis. Nako, tama na nga yan. Basta, huwag kang mawawala sa kasal namin. Kung hindi, ikikwento ko kay Roger itong usapan nating ito. Kaya umuwi ka talaga. Ay sige Tin, pakikwento mo sa kanya at sa pagkikwento mo sa kanya, pakisampal o suntok na rin ako sa kanya. Pag nagtanong siya kung bakit mo siya sinuntok o sinampal, sabihin mong premyo ko yan sa kanya sa pag-agaw sa'yo mula sa akin. Yan Tito Makoy ang pabirong tawa ko kay Christine. Natapos ang pag-uusap namin ni Christine sa walang kasing sayang tawanan. Pero Tito Makoy, sa pagtatapos ng aming pag-uusap, hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Hindi ko maintindihan kung anong klase ang aking nararamdaman. Basta para akong namatayan ng isang bagay. Yung para bagang ginusto ko ang isang bagay, matagal kong pinangarap, matagal akong nagsakripisyo, at nang abot na ng aking kamay, biglang nilipad ito ng hangin. Malungkot ako Tito Makoy, lihim na umiiyak sa loob ng aking damdamin. Tinawagan ko ang kaibigan ko noong gabing iyon. Ang kanyang tirahan ay malapit lang naman sa aking tinitirhan dito sa Australia. Uminom kaming 2. Nagtatanong ang kaibigan ko kung ano raw ang dahilan bakit bigla-biglang naisip kong uminom kaming 2. Ang sagot ko na lang sa kanya, wala lang, walang pasok kinabukasan kaya pwedeng mag-relax, magdamag. Sa umpisa Tito Makoy, okay lang lahat sa akin. Ang daming kinikwento ng kaibigan ko kasi madaldal ang kaibigan kong ito kaya siya nga ang tinawagan ko para meron akong kausap. Subalit hindi ko naiintindihan ang lahat na kanyang ikinikwento sa akin kasi talagang lumilipad Tito Makoy ang utak ko. Si Christine, ang kabiguang aking natamo ngayong gabi. Yung pag-ibig na hindi ko naipahayag. Yung pag-ibig na nagtapos bago pa kami nag-umpisa. Alam mo Tito Makoy, sa aming pag-iinuman ng kaibigan ko, matataas ang tagay ko sa baso kasi gusto ko talagang magpakalunod sa alak. Gusto kong malasing, gusto kong tumakas sa kalungkutang ito kahit na panandalian lang. Basta gusto kong makawala sa mundo. Tito Makoy, noong lasing na ako, umiyak talaga ako. Hindi ko na napigilan. Ang kaibigan ko naman walang tigil sa katatanong kung ano raw ang problema. Sabihin ko raw at baka makatulong siya sa akin. Pero Tito Makoy, hindi ko masabi sa kanya ang totoong dahilan ng aking pag-iyak. Kasi nakakahiya talaga. Para akong umiiyak sa pagkawala ng nobya na hindi ko naman naging siyota. Kaya umiyak na lang ako ng umiyak. Walang narinig sa akin ang kaibigan ko. Alam ko Tito Makoy, nakikita ng kaibigan ko na malalim ang pinag-uugatan ng pag-iyak kong iyon noong gabi. Dahil Tito Makoy sa hindi ko inaasahang kabiguan ng pag-ibig bago pa nag-umpisa,
nagbago ang isip ko. Kinansil ko ang aking nakatakdang pagbabakasyon. Nagpalipas pa ako ng mahigit 3 taon muli. Noong panahon na iyon, Tito Makoy, nag-apply na rin ako ng citizenship application dito sa Australia, kaya napahaba pa ang panahon bago ako nakauwi. Umuwi ako ng Pilipinas noong mai-award na sa akin ang Australian citizenship. At sa pag-uwi ko dyan sa Pilipinas, nagkita kami ni Christine gaya ng dati, nagbibiroan. Parang wala lang, gaya noong mga teenager pa lang kami, nagkukulitan. Nagkita rin kami ng asawa niya na si Roger. At ang pagkikita naming tatlo naging dahilan para lalong mapahaba ang kwentuhan namin. Kasi itong si Roger ang hindi talaga tumitigil hanggat hindi ako nagkikwento ng mga nangyari sa akin dito sa Australia. Si Roger kasi, Tito Makoy, ang asawa na ngayon ni Christine, hindi ko maipagkakaila na isa siya sa mga naging dahilan at tumulong sa akin para makalipad ako papunta dito sa Australia. Hindi ko maitatanggi na tinulungan niya ako. Alam mo, Tito Makoy, kahit na masakit sa dibdib, pero pinilit kong maging masaya para sa kanilang dalawa. Kasi nakikita ko naman na maganda ang kanilang pagsasama at si Roger naman nakikita kong mabait na asawa para kay Christine. May anak na sila ngayon ni Christine. Ngayon, Tito Makoy, nandito muli ako sa Australia at single pa rin ako hanggang sa kasalukuyan. Matagal na rin ang panahon pero parang hindi ako nakaka-move on sa natapos na pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi naman talaga nag-umpisa. Siguro, Tito Makoy, talagang ganyan ang tadhana. Pwede kong sabihin na merong pinapaboran at merong pinagkakaitan. Magsumikap kang abutin ang pangarap mo, makuha mo ang gusto mo, pero ilalayo sa iyo ng tadhana ang gusto mo. Kagaya ko, Tito Makoy, nagsumikap ako para maabot ko ang kinakatayuan ni Christine, pero hinarangan ako at pinagkaitan ng tadhana. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana mapili mong basahin kahit na hindi gaanong madrama at kahit na simpleng kwento lang ito ng pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi ko na ipadama sa tamang panahon. Lubos na gumagalang, Dindo. Maraming salamat, Dindo, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Matagal na rin pala ang lumipas kaya kinakailangan mo nang mag-move on. Isipin mo na lang na talagang siguro hindi kayong dalawa para sa isa't isa ni Christine. Yan nga ang tadhana raw, talagang maraming sorpresang ibinibigay sa buhay natin. Ang tadhana ang pinakamagaling magbigay kung sino ang nararapat para sa atin. At kung hindi para sa iyo, talagang hindi yan ibibigay ng tadhana. Alam mo din do, talagang ang pag-aasawa ay swertihan. Ang nagiging mag-asawa talaga ang dalawang taong tinadhana. Kung kayong dalawa ang tinadhana, kahit pa paghiwalayin kayo, yung isa nasa kabilang dulo ng mundo, tapos yung isa naman nasa kabilang dulo rin, pero ang tadhana ang pilit na gagawa na pagtagpuin kayo sa gitna. Yan ang talagang katotohanan. Yan kung papaano gumawa ang tadhana sa buhay natin. Pero ang maganda naman sa sitwasyon mo, magkaibigan kayo ni Christine, kaibigan mo rin ang asawa niya. Alam mo din do, yung kwento nyo ni Christine, maganda yang ikwento sa magiging anak o kaya magiging apo nyong dalawa. Magkaiba ang inyong pamilya at meron kayong kanya-kanyang mga apo at kanya-kanyang anak. Magandang ikwento yan. Lalo na sa estado nyo na magkaibigan naman kayo, ang apo o kaya anak nyo na kikwentuhan nyo pagdating ng panahon, sigurado ako baka matutunga nga ang mga yan. Maaaliw sila sa kakaibang kwento nyong dalawa. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento.
Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel.